Paano nga ba nagsimula ang KFC? Yo, what's up guys? Clark TV here. Ang KFC o Kentucky Fried Chicken ay kilalang fast food. At pangalawa sa pinakamalaking restaurant chain sa buong mundo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin paano nga ba nagsimula ang KFC at ang kwento ng founder nitong si Colonel Sanders. Kaya, simulan na natin. Yep, today we're making the Colonel's original recipe. What have you learned? Fresh chicken makes the best chicken. And that we use 11 herbs and spices. Oh, but that's the Colonel's secret. Ipinanganak si Colonel Harland David Sanders noong September 9, 1890 sa Bukirin sa Henryville, Indiana at panganay sa tatlong magkakapatid. 5 years old pa lamang si Colonel Sanders nang mamatay ang kanyang tatay, kaya napilitan magtrabaho ang kanyang nanay sa planta ng mga delatang kamatis. Kaya laging naiiwan si Sanders para alagaan ang kanyang dalawang kapatid. Pagsapit niya sa edad na 7 years old, natuto naman siyang magluto dahil dinuruan siya ng kanyang nanay. Pagsapit niya sa 12 years old, muling nagpakasal ang kanyang nanay at nagdesisyon silang pamilya na manirahan kasama ang asawa nito. Pero hindi naging maganda ang relasyon ni Sanders sa kanyang stepfather. Kaya nagdesisyon silang magkakapatid na umalis ng bahay. Ang kanyang kapatid ay nanirahan sa kanilang tiyahin sa Alabama, habang si Sanders ay namuhay na mag-isa at unti-unti niyang natutunan na buhayin ang kanyang sarili. Sa murang edad, natuto siya ng trabaho sa Bukirin. Dito sa umaga ay nagpapakain siya ng mga hayop. Matapos nito, papasok naman siya sa eskwelahan at pagka-uwi, muling babalik sa trabahong bukid, kung saan kumikita siya ng 750 pesos kada buwan dito. Matapos siyang makapagtapos ng grade 6, nag-drop out siya sa eskwelahan para mas matutukan ang trabaho sa Bukirin. Pero inamin niya din na dahil sa algebra, kaya siya nag-drop out sa eskwelahan. Sa edad na 16 years old, umalis siya sa bukid at nagsinungaling sa kanyang edad at sumali sa United States Army. Dahil dito, pinadala siya sa Cuba at nanatili ng 1 taon, pero pinaalis din mula sa Army. Pagkaalis niya dito, tinulungan siya ng kanyang tiyuhin na makapasok sa trabaho sa riles ng tren bilang taga-ayos at agad siyang na-promote bilang fireman naman sa riles. Sa panahon din na ito kumukuha siya ng kurso sa law habang nagtatrabaho sa LaSalle Extension University para maging abogado. Sa kanyang pagtatrabaho dito sa riles ay nakilala niya ang babae na nagpatibok sa kanyang puso. Ito ay si Josephine King. Agad na nagpakasal ang dalawa at nabiyayaan ng 3 anak. Isang araw sa trabaho, nagkaroon ng alitan si Sanders at ang kanyang katrabaho at ang dalawa ay nagsuntukan. Dahil dito natanggal siya sa trabaho. Matapos nito, nagdesisyon siya na magsimula ng panibagong buhay bilang abogado sa Little Rock, Arkansas. Noong mga panahon na ito, maswerte si Sanders dahil hindi na kailangan ng bar exam para makapagsimula ng karir sa law. Pero isa sa katangian ni Sanders ay pagiging mainitin ang ulo, kaya hindi rin siya tumagal sa karir ng pagiging abogado dahil nakapagsuntukan siya sa kanyang kliyente habang nasa korte. Dahil dito, siya ay inaresto. Buti na lang, hindi siya kinulong at matapos nito tinanggalan lang siya ng karapatan sa pagiging abogado at pagpapractice ng law at muling bumalik sa pagtatrabaho bilang taga-ayos ng riles. Pero sa pagtatrabaho niya dito, hindi rin siya nagtagal at nakahanap muli siya ng trabaho bilang life insurance salesman naman sa Jeffersonville. Sa pagtatrabaho niya bilang life insurance salesman hindi rin siya tumagal sa kadahilan ng hindi siya sumusunod sa mga utos. Sa paglipas ng mga taon, madami pa siyang pinasok na trabaho na hindi rin siya nagtagal. Bagamat madami siyang mga kabiguan, ay patuloy pa din siya para tuparin ang kanyang pangarap. At hanggang sa nagpatakbo naman siya ng isang Shell gas station sa Kentucky, kung saan nagluluto siya dito ng mga lutong manok na natutunan niya noong bata pa siya na tinatangkilik din naman ng mga naglalakbay at dumadaan sa kanyang restaurant. Hanggang sa unti-unti itong lumaki at dito unti-unti din siyang nakilala nang bigyan siya ng titulo ni Governor Rovilla Fon bilang Colonel. Taong 1939 nang ilabas naman ang mga pressure cookers at mauso ang mga ito
dahil ginagamit ito noon sa pagluluto ng mga gulay. Bumili nito si Sanders at ginawang prituhan ng manok. Taong 1940 naman nang madiskubre niya ang perpektong recipe sa pagluluto ng masasarap na pritong manok na merong 11 na herbs at mga pampalasa. Pero ang mga ito ay nananatiling sikreto, kaya mas talong lumakas ang benta ng kanyang lutong manok. Pero ang tagumpay na ito ay panandalian lang pala, dahil ang daanan sa harap ng kanyang restaurant ay inilipat sa ibang lugar, kaya kumonti ang kanyang customer. Nang mangyari ito, ang restaurant na naipatayo niya ay naisipan niya na lang ibenta sa paluging presyo dahil alam niya din na walang bibili nito. Pagkabenta ng kanyang restaurant sa paluging presyo ay namuhay naman siya sa 5,000 pesos na buwanang tseke mula sa Social Security. Sa kanyang kabiguan, hindi pa rin sumuko si Sanders at nag-isip siya ng makabagong paraan ng negosyo. Gamit ang kanyang sakyan at ilang mga ipon, ibinibenta niya ang kanyang recipe sa mga restaurant sa buong United States sa pamamagitan ng pag-aalok sa mga ito na ipagluluto niya sila ng masasarap na manok gamit ang kanyang sikreto at espesyal na recipe. Dahil dito madalas sa kotse na siya natutulog at dito din niya ipinagluluto ng manok ang mga restaurant na kanila ding ibinibenta sa mga customers. Kaya bawat benta ay meron siyang kita sa mga ito. Ang mga sakripisyo at hirap na inilaan ni Sanders sa kanyang negosyo ay magbubunga pala ng matindi. Taong 1964, umabot na sa 600 na restaurant ang kanyang franchise sa buong United States at Canada. Ang nakabilib pa dito ay siya lang mismo ang nagbenta ng mga franchise na ito. Dahil sa lalong nakilala ang KFC, madaming mga tao ang nagka-interes na bilhin ang kanyang kumpanya. Ilan sa mga nag-alok dito ay ang abogado na si John Brown Jr. at ang milyonaryong si Jack Massey. Dahil sa mga sakripisyo ni Sanders sa KFC, nag-alangan siya na ibenta ito. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lumaki ang KFC at hindi niya na makontrol. Kaya nagdesisyon na din siya na ibenta ito sa halagang $2 million o halagang 100 million pesos. Na sa panahon natin ngayon, ang pera na yun ay aabot na sa halos bilyong piso ang halaga. Pero nangako ang mga bumili sa kumpanya ni Sanders na hindi nila babaguhin ang recipe ni Sanders at ang edad ni Sanders na mga panahon na ito ay 74 years old na. Matapos mabenta ang KFC, ang mga bagong may-ari nito ay malaki ang paniniwala na ang mukha ni Colonel Sanders ay malaking asset sa brand ng KFC. Kaya ginawa siyang brand ambassador nito at spokesman ng kumpanya at kumikita siya ng 2 milyong piso kada taon. Namayapa siya noong taong 1980 sa edad na 90 years old at sinasabing nabigo ng 101 na beses bago naging matagumpay na naitayo ang KFC. Tunay nga na nakaka-inspired ang kwento ni Colonel Sanders at tinuturuan tayo na anuman ang kabiguan na pagdaanan sa buhay sa dulo nito ay may tagumpay na naghihintay. Ikaw, ano pang kumpanya ang gusto mong malaman kung paano sila nagsimula? Comment down below dyan sa comment section para malaman ko